So, let's have the sentence construction lesson 2. So, madali lang naman Mhm, siya kasi ano siya, parang basic way to make a sentence in Korean kahit medyo hindi pa natin masyado master yung consonants and then yung vowels. But, syempre, mhm, we can only construct sentences if we have words to use. Tama? So, siguro sa remaining time natin, we can use it muna familiarizing words para magamit natin siya mhm, in our next topic. Okay. So, in making Korean sentences, we need to know that there are actually 7 levels of politeness in Korean. So, ito yung iba't ibang sentence ending na makikita natin. Okay, sa mga sentences nila. So, nahahati siya sa tatlong category: high level, mid level, and then low level. So, yung low level, dito yung pagkausap mo yung mga friends mo, ka-close mo, or mas bata sa'yo. Okay, sa mga bata. Yan. So, dito yung makikita mo mga ending na niyanta and then mga show, ganyan. But, meron mhm. naman tayong tinatawag na middle level and ito yung pagpo-focusan din natin. Ito yung mga napapansin mo na natatapos sa yo, Haseyo. Yeah, yeah, yeah. Mhm, yo, ganyan. And then we have another one, yung high level naman, which is yung mga naririnig natin na natatapos sa mhm, biyopnida, sumnida. Yan. So, mhm, ito yung gagamitin natin. Yung nasa gitna ng high level, tsaka ng mid level. So, all throughout the lessons, we will focus on how to use the mga ending yo, tsaka biyopnida. mhm, And then with that, mhm, madali natin matututunan yung mga casually impolite na words. Kasi not all the time naman is kausap natin mas higher sa atin, ganyan. Okay, mhm. so sometimes you can talk to children, ganyan. Nyari yung client ninyo, may sinamang anak, then yung kid lang. So, hindi naman natin sila pwedeng kausapin ng ano, annyeonghasimnika, Ay- very Mhm, forward. So, yung middle level, ito yung ano, parang pwede mo siyang gamitin kapag nasa market or outside the mall, ganyan, sa mga pakikipag-usap sa mga strangers. Yan. So, yung mhm, formally polite naman, yung mga biyapnida, sumnida, ending, ginagamit naman siya sa mga higher ups, ganyan. Kunyari, in corporate world, sila yung mas ano sa'yo, mas mataas sa'yo, or president mhm, ng company, ganyan. O kaya naman ay other people na kailangan talagang galangin, like yung mga elder, mhm, mhm. siya ginagamit. So, we will learn muna yung mga basic expressions so we can make a sentence. So, to say yes in Korean, familiar na ba dito sa word na to? Yes. Yeah. Yes, ne. Yan. So, for example, I ask you something, you can now try saying it in Korean. Diba? Ne. Yeah. Yan. Yeah. And then to But say yes. may I know, kasi somehow, yung nape-perceive ko sa iba, parang nagiging de. Remember si ano, si Nian, Nian Digat, para siyang nagtutunog nasa gitna siya. Mhm, Nian Digat sound, so para siyang te. mhm. Ano Te. kasi sila, more on nasal. Kaya pag ginanon mo siya, parang yung tongue positioning nila, parang nasa Te. gitna ng niyan and digat yung napopronounce na sound. Mm, Ito yung spelling okay. is te, yan. But for us, hindi naman natin siya kailangan na parang sadyain na maging te sound siya. But yeah, better to say it te. Yan. Naturally naman na din yan lalabas kapag na-practice na natin yung mga tongue positioning natin. Mhm. And then next, how to say no. Anyo. Ne. So, 아니요, 아니요. Yan. So that is no. Yan. So ito din, basic things to use in making a sentence. So to say this in Korean, can you try reading it? I. Yun. So si vowel E, meron pa siyang meaning. And the meaning, Oh. yan, if it's new. This. And then next, it's Ki. good, good. And Gu. means that. So near the person, nakausap natin. And then this one, Cho. cha. Cha is Cho. over there. So pareho Mhm. malayo sa inyong nag-uusap. Okay, so Cho. para mas matandaan natin siya, we will memorize it this way. Parang I, gu, cho, this, that, there. Gu. Okay? I, gu, cho, this, that, there. So ano ulit yung this, that, there? I. Ku. Cho. Okay. I, gu, cho. Gu. Cho. Gu. So, Cho. nung sa amin, nung nag-aaral ako, parang may pa-action pa yan eh. I, gu, cho. Parang from you, kausap mo, tapos ngayon, like, Tas, okay. gu, cho. Yan. Sometimes, isa rin magandang trick in learning a language siya, ano, kino-coordinate natin siya sa hand movement, sa Mhm. body movement, para mas matandaan natin siya. And Yes. then, we added, the next thing we added the word sing. So to say sing in Korean, meron siyang dalawang versions. So that is go Go. and got. Go. So go
Without the shiyot is more casual pakinggan, but Mhm. shiyot, got, so mas nagiging formal na siya pakinggan. Mhm. Yun yung pinagkaiba nila. Yung may shiyot, mas formal siyang pakinggan. Tapos, ang ginawa Okay. natin, itong ko or got, dinugtong natin siya sa word na e. E. And now, it's, paano sabihin, distinct. E. What? Ego. Ego. Go. Ah, Yes. ego. Polite pala. Ego. Ego or polite or Ego. casual, ego. So, pag narinig na natin na e, tapos sinamahan siya ng Ego. go is a pronoun for thing. So, ego means distinct. Ego. Tapos, kung gusto natin siyang gawin or kailangan natin siyang gawing mas formal, we have e-got. Go. Ego. Okay? E-got. And then, we have the ku, yung that Go. sing. Tapos, Go. pag kinabit natin yung ko, Go. ku-go. Go. Yes. So, yung basa Go. is like ku-go. Ku-go. Go. And then, pag gusto natin siyang gawing mas formal, Kugot. ku-got. Ku-got. Kugot. Okay? And then, next cha is over Chago. there. And then, ta-go, Chago. Chago. ta-got. Chagot. The thing over. Chagot. So, minsan pag ginagawa nila, halimbawa, malayo yung ano, doon mo maririnig sa kanila yung para silang tumadahak pag ina-emphasize nila yung isang bagay. So, ganyan, sabi na, doon, over there, napakalayo, togo, ganun, ganun sila. So, pag naririnig mo sila parang tumadahak, ibig sabihin na ina-emphasize nila yung ano, yung sinasabi. Malayong, so malayo siya talaga. Yes. So, hindi lang siya for this word, but other words din. Lahat ng mga binabanggit nila, pag naririnig mo silang parang gumaganon. So, yun, Yes. yung sa'yo na ina-emphasize nila yung sinasabi nila. So, Mhm. let's try reading it this way. So, ego, egot. Mhm. E, E, go, igot. ego, egot. And G, then, k, kgo, go, chago. chago, And then chagot, chagot, chago, and chago. chagon. Good. Yan. Pero clear naman na po before tayo mag-proceed dun sa mga ano. Yes, no. Okay. So, ayan. Ito, very elementary words to use in Korean language. Mhm. So, pero ito din naman kasi yung gamit na gamit din talaga for daily use. Okay? Mhm. So, let's start with the word bag. Kabang, How do we say bag in Korean? kabang. Habang. And then, how do we say water in Korean? Mm. Mul. So, here's dahil final consonant si real, ang Ah, mangyayari mul, ay magiging L mul, sound siya. mul. Okay? And then, next, book, Check. check. Okay, so ito yung una nating grammar na ituturo para makagawa tayo ng mga sentences natin. So these are the be verbs. So if we can remember in English yung be verbs, siya yung is, are, am. Sorry. Mhm. Ano English, di ba? Is, are, and then am. So sa Korean, to say is, are, am, we will add these endings. Okay, so the first part is I, E, yo, Yo. I, E, Eh, yo. yo. And then the other naman is ye, yo. Yeah, yo. Yo. I, ye, Yeah, yo. yo. Ye, yo. Okay, so, paano natin gagamitin yung iyeyo and yeyo? But let's look muna sa English sentence construction, sa verb. So, sa Korean kasi lahat ng verbs, whether descriptive verb, be verbs, action verb, lahat ng yan is nasa dulo ng sentence. So, pag nakakita ka ng sentence, tapos nasa dulo niya, is something yo, ibig sabihin that is a verb nasa dulo. Mm. English, di ba? Ang sentence construction natin is yung verb. Subject verb agreement. Mhm. So, nasa, ano siya, subject, tapos yung verb, and yung noun. So, for example, you are Anna. So, yung be verb na are, nasa gitna siya. Right? Pero sa Korean, ang mangyayari, it's subject, noun, and then sa verb naman yung dulo. So, lagi siyang nasa dulo, nasa last. So, rule natin, yung verb na to be is RM is always attached at the end of the Korean sentence. So, dahil be verbs ito na is RM, ibig sabihin, ang nasa unahan niya, noun, and then yung nasa dulo, Mhm. yung verb. Okay? So, kaya tayo meron dalawang options kanina na iyeyo and yeyo. It's because pag consonant natapos yung noun, natapos na sa consonant, Mm. we will add E, A, E, A, S. Kasi yo. in
Korean rule, ang gusto nila laging consonant, vowel, consonant, vowel. So, laging Mm. ganun yung setup nila. So, if sa consonant siya nag-umpisa, dapat kung sa consonant siya matapos, dapat yung kasunod nito is nag-start sa vowel. Yan. So, E. Ngayon naman, pag vowel ending naman natapos yung noun natin, we will attach yeo. Although ye is also a vowel, pero kasi it has the y sound sa unahan. Right? So, parang Mhm. siyang imaginary na consonant in there. Yes. O kaya, we will attach yeo. Okay, so again, the rule, kapag yung noun natin, kung saan natin i-attach yung is, rm, pag natapos ang consonant nun, ang ending nun sa consonant, we will add e, eyo. Pero kapag natapos naman siya sa vowel, we will add Oh, yeo. yeah. So, Okay? So what is this again in Korean? mul. Mul. And so mul, water. Saan siya natapos? Sa consonant or sa vowel? Consonant. Sa vowel na, sa consonant na, J. Consonant. So, L. Mm. iyeyo or yeyo? Ah, iyeyo. Eh. So dahil sa real ending siya, consonant ending siya, we will add iyeyo. So kumbaga parang it is na si iyeyo din. And pag pinag-combine natin sila, mul plus iyeyo, si iyeyo na part is yung is na part, then we can now say it is water. Water. So mul, Mul iyeyo. eh. So applying the pronunciation rule Mhm. naman, ayan, so meron na tayo na-encounter na isa. So remember that real followed by a vowel, nagiging R sound na siya. Or water. Kanina, naging ano siya, L sound siya kasi L. final consonant siya, patchin. But this time, siya na yung may kasunod Muriyo. na vowel, muriyeyo. Muri, Muriyo. muriyeyo. It is water. Muriyeyo. Mm. And then, if you can remember yung inaral natin kanina na this thing, and that thing over there. Yan. So, with here, kunyari malapit lang yung mul, and you can say, this thing is water, or this is water. Igo. Igo muriyeyo. Igo, muriyeyo. So, for example, may hawak ka na ano, or nagtanong yung mga clients ninyo, what is this? Ganyan. So, you can say, igo, muriyeyo. And this Oh, is, muriyeyo. igo, muriyeyo. Okay? And what is this again? Tapos, Kabang. Kabang ends with vowel or consonant? consonant. Consonant. So, consonant iyang, we will add iyeyo or yeyo. Iyeyo. Iyeyo. So, it's now, Kabang. Iyeyo. kabang iyeyo. Kabang iyeyo. So, pag pinag-isa-isa natin siya, parang siyang kabang iyeyo. Pero, pinanounce natin siya ng mabilis, so it's like kabang iyeyo. Kabang iyeyo. Muriyeyo. It's a bag. Kabang iyeyo. And how to say this is a bag? Igo kabang iyeyo. Ne. What if, malapit sa kausap mo, malayo sa'yo, so, that is a bag. How to say that is? Ah, ano nga yun? Ka, 그거 kugo, 가방이. kugo, kabang iyeyo. Okay, paano pag malayo sa inyo pareho? That over there is a bag. Mm. 그거 Ogo, 가방이. kabang iyeyo. Okay. So, remember si 이거, 그거, and 저거. So, So, this thing, ilagyan natin siya ng word na thing kasi meron siyang word na go. May part siya ng go. But, pag in-emphasize na natin siya sa isang word, kahit hindi na natin sabihin yung thing na part. So, 그거, that thing, and then 저거, that thing over there. Okay, let's try again. So to say this is a bag, this thing is a bag, malapit sa'yo. igo, kabang iyeyo. Ne. Pag malapit sa kausap mo and malayo sa'yo, that thing is a bag. Kugo, kugo, kabang iyeyo. Ne. Now this time, malayo sa inyo pareho. That thing over there is a bag. Chogo, kabang iyeyo. Ne. Saya. Okay, so pwede mo nang masabi itong word na to kahit magkakaiba pa ng location. Yung bagay na tinuturo natin. Okay, and then, next. What is this again? Check. Check ends with consonant or vowel. Consonant. So, consonant iyok siya natapos. Therefore, we will add iyeyo, yeyo. Iyeyo.
Ieo. Ne. So, pag pinag-combine natin sila and to say it's a book, 책이에요. ne, 책이에요. So, this time naman si giyok, since it is followed by a vowel, so vowel. 책, gagamitin natin na yung G sound niya kasi nasundan na siya ng vowel. So, ba siya? 책이, 책이에요. 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 Ne. And to say this is a book. 이거 책이에요. That thing is a book. 그거 책이에요. 책이에요. 어, 책이에요. And that thing over there is a book. 저거 책이에요. 네, 잘했어요. Yeah. So practice time. So in here, we will introduce new words. So you will define kung dapat mo siyang lagyan ng ieo or yeo. Okay? So basahin muna natin yung word to say coffee in Korean. 커피, 커피, Ginawa lang 커피, Korean yung sound niya. Coffee. 커피. Yan. So although here, madali lang siya matandaan, but we will be careful sa vowel niya. Kasi coffee is coffee, pero pag ang nasulat or na-pronounce natin is ho, and then P, it will have a different meaning. So ko is nose, and then P is blood. So habang yung nabanggit natin is ko, Nosebleed. yes, nosebleed yun. May ang gusto mo pala sabihin, did you drink coffee? Pero ang nabanggit natin ay coffee. Ayan. So, nosebleed na yan. Coffee and then coffee. So, remember the difference lang. This one, must drop jaw. Yung, ano na, 거, oh, co, 커피, cop. 커피. Okay, so si coffee, natapos siya sa vowel or consonant. vowel. So, we will add 예요. yeyo. And then to say it's 커피예요. coffee예요. 예요. Yeyo. Okay? Next, we have the word for car, that is 차, cha. Yan. So, cha is car. But actually, cha has another meaning. It also means 차, as in cha. 띠, So, ti na cha. So, cha ends with vowel or 차, consonant. 아, vowel. So, we will add 예요. yeyo. 차예요. Chayeyo. To say it's a car, chayeyo. Chayeyo. Okay, and then the word for cup is 모자, moja. 모자, Mo. 모자, And then, 모자, so moja is cup or hat. Moja. 모자, And it ends with vowel or consonant. vowel. And we will add 모자예요. yeyo. Mojayeyo. It's a cup. Mojayeyo. Okay, and then for to say camera. 카메라, Yes. So, ganun 카메라, ang Korean pronunciation. Camera. Camera. 카메라. Ne. So, ends with vowel or consonant. vowel. 카메라예요. Yeyo. Camera예요. Okay. And then to say shoes. 주, 주루, Giyok and 주루, 구, 구두, 구두, gu, and then dig. 구두, Kudu. 구두, Kudu. 구두, Okay. Ay, nabulalat. 구두. Okay, gudu. So, pag sinabi natin gudu, it's a shoes, pero tumutukoy lang siya sa mga ano, parang leather na shoes or mga stilettos. Yan. 구두. Sa boys naman, yung mga shoes na pang work, ganyan, pang office. Pero sasabihin natin yung parang running shoes, rubber shoes, or mga casual, may other term naman tayo for that. So, to say, it's a shoe, 구두. 구두예요. yeyo. So, since natapos siya sa vowel, we added yeyo. 네. And then, next, how do we say pillow in Korean? 배, 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 베개? Pege. Pege. 베개. Although here, nakita natin na this is vowel E and another vowel E. Iba yung ano nila, magkaibang consonant, magkaibang vowel sila, vowel E and E. But in here, makapapansin natin na same sound lang naman siya ginagawa. sound. So, pege. Pege. 베개. E is pillow. So, saan siya natapos? Consonant, vowel. vowel. 베개예요. Pege. It's a pillow. Okay. So, to say ball in Korean, 공? yes, and it also has another meaning. Kung means zero. Zero. Kung. Tapos siya sa vowel consonant. consonant. We will add
공이에요. 이에요. 이에요. So to say it's a ball, 공이에요. 공이에요. 네, and then to say airplane. 비행, 행, 비행기, 네, 비행기, 네. 비행기. And it ends with vowel consonant. consonant, vowel. So 비행기예요. 예, 비행기예요. It's a plane. 음, Next word, 우, 우유? uyu. Yes. So parang 우유? lang u and then yu. So uyu 음, means meal. Yes. 음, Uyu ended with vowel or consonant. vowel, We will add 예요. 예요. 우유, 예요. U유예요. It's a meal. Last, plate, 접, chop. 접시, 네, 접시. 접시, 접시. 접시, So 접시 is 접시. blue and it ends with vowel, vowel. We will add 접시예요. 예요. 접시예요. It's a plate. 네, 잘했어요. So